Uh, let's pray together. Tayong lahat po ay manalangin. Dear most friend, gracious Father, Mahal naming Ama na mabagin at mapagpala, thank you for saving us from sin and eternal destruction. salamat po sa pagliligtas mo sa amin mula sa kasalanan at wala hanggang pagkawasak. Thank you for guiding our Christian life to abide in church until now. Salamat po sa pagpapatnubay sa aming buhay Kristiyano na manatili sa church magpahanggang ngayon. You know that we can still live our Christian life by the grace of God. Nalalaman po namin na nabubuhay pa rin po kami sa aming buhay Kristiyano dahil po sa biyaya ng Diyos. So please allow more grace and love so that we can continue our Christian life. Kaya pakiusap, ipahintulot po ang iyong higit na biyaya at pag-ibig upang may pagpatuloy po namin ang aming pamumuhay Kristiyano. And this time, by the grace of God, we are gathered together in the name of the Lord. At sa oras nito, sa biyaya ng Diyos, kami po ay nagkatipo ng sama-sama sa pangalan ng Panginoon. So please be with us and guide us. Kaya pakiusap, samahan niyo po at patnubayan kami. Let us understand your will through the Word of God. Nawa po, maunawaan namin ang iyong kalooban sa pamagitan ng salita ng Diyos. Let us have more power and wisdom through the Word of God. Magkaroon nawa kami ng higit na kapangyarihan at ng karunungan sa pamagitan ng salita ng Diyos. Please allow your grace to all attendants. Pakiusap, pahintulot mo po ang iyong buong biyaya sa lahat ng mga nakadalo. This time, from start to the end, we only rely on your mercy and gracious. Sa oras na ito, magmula sa simula hanggang matapos, umaasa lamang po kami sa iyong habag at biyaya. We pray in Jesus' name. Dinadalangin po namin ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Okay, let's open to the Bible, 2 Timothy chapter 3. Buksan po natin sa ating Biblia, ikalawang Timoteo chapter 3. Chapter 3, verse 1. Chapter 3, verse 1. Verse 1 hanggang 5. Verse 3. Chapter 3, verse 1 hanggang 5. 2 Timothy chapter 3, verse 1 hanggang 5. Ikalawang Timoteo chapter 3, verse 1 hanggang 5. Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. Ngunit unawain mo ito na sa mga huling araw ay darating ang mga panahon ng kapigatian, sapagkat ang mga tao'y magiging maibigin sa kanilang sarili, maibigin sa salapi, mayayabang, mga mapagmalaki, mapanlait, suwail sa mga magulang, mga walang utang na loob, walang kabanalan, walang katutubong pag-ibig, mga walang habag, mga mapanirang puri, mga walang pagpipigil sa sarili, mapapangis, mga hindi maibigin sa mabuti, mga taksil, matitigas ang ulo, mga palalo, mga maibigin sa kalayawan sa halip na mga maibigin sa Diyos, na may anyo ng kabanalan, ngunit tinatanggihan ang kapangyarihan nito. Lumayo ka rin naman sa mga ito. Okay, we are learning 2 Timothy. Tayo po ay nag-aaral ng ikalawang Timoteo. Yeah, and in chapter 3, we are thinking about the sin of the last days. At sa chapter 3, pag-iisipan po natin yung mga kasalanan sa mga huling araw. Yeah. So, especially our time, we are living at the end of age. Lalo na po sa ating panahon, nabubuhay po tayo sa katapusan ng panahon. That's why these sins are so prevail. Kaya ang kasalanan ito ay hayag na hayag po. But we need to be separate from these sins. Ngunit kailangan po nating mahiwalay mula sa mga kasalanan ito. Yeah. So this time, we think about verse 3. Yeah. Without self-control. Kaya ngayon, pag-isipan po natin, yung verse 3, yung mga Verse 3, yeah, without self-control. mga walang pagpipigil sa sarili. Yeah. Especially our time, right? It's really true. Many people, they don't do self-control. Lalo na po, sa ating panahon, maraming tao po yung walang pagpipigil sa sarili.
That's why without self-control, it leaded to many kind of addiction. Kaya kung walang pagpipigil sa sarili, humahantong po ito sa napakaraming mga pagkahumaling. So many people have the addiction by the drug, right? Maraming tao po, di ba Drug po, addiction, right? yung nagugumon o nahuhumaling po sa droga. Because they don't control themselves, Dahil right? hindi po nila napipigilan ng kanilang sarili. Many people become addiction to alcohol, right? Maraming tao po yung nahuhumaling sa alak. Alcohol. And young people, right? They are addicted to game, right? Online game. Yung mga kabataan po, nahuhumaling sila sa mga games, mga online games. Anyway, if we don't do self-control, right? We can be addicted to something. Gayun pa man, kung di natin kukontrolin ang ating sarili, tayo po'y mahuhumaling sa isang bagay. That's why our time, most of people in this world, they are addicted to something, right? Kaya sa ating panahon, yung mga tao po, sila'y nahuhumaling sa isang bagay. That's why our time, we really need self-control. Kaya sa ating panahon, kinakailangan po natin ng pagpipigil sa sarili. Self-control is really important in our Christian life. Ang pagpipigil sa sarili ay napakahalaga sa ating buhay Kristiyano. That's why in the Bible, Galatians chapter 5, 22 and 23 says about the fruit of the Holy Spirit. Kaya sinasabi po sa Galatia chapter 5 verse 22 to 23, yung bunga ng Espiritu Santo. There are nine kind of fruit of Holy Spirit. Meron pong 9 na bunga ng Espiritu Santo. So after salvation, we need to bear these fruit. Kaya pagkatapos ng kaligtasan, kailangan nating mamunga ng bunga na ito. But you know what's the last fruit among 9 fruits? Pero alam niyo po ba kung ano po yung huling bunga sa 9 na bunga? What's the last fruit? Ano po yung pinakahuling bunga? There are many fruit, right? Napakaraming bunga po dito. Love, Pag-ibig, joy, kagalakan, peace, kapayapaan, long-suffering, pagtsatsaga, kindness, kagandahang loob, goodness, kabutihan, faithfulness, katapatan, gentleness. kaamuan. What's the rest? Ano po yung pinakahuli? That is self-control. Yan right? ang pagpipigil sa sarili. It means it's really important, right? Ibig sabihin, ito po yung napakahalaga. Because if we don't bear this self-control fruit, we cannot bear other fruit also. Dahil kung hindi tayo mumunga ng bunga ng pagpipigil sa sarili, hindi rin natin magagawang mamunga ng ibang bunga. We cannot succeed in our Christian life without self-control. Hindi tayo magtatagumpay sa ating Kristiyanong pamumuhay kung walang pagpipigil sa sarili. And on the contrary, Satan can easily tempt us without self-control. At sa kabaligtaran naman, madali tayong matutukso ni Satanas kung tayo ay walang pagpipigil sa sarili. Buksan mo ang Biblia, Kawikaan chapter 25. Sa Kawikaan po, 25. Kawikaan 25, verse 28. Kawikaan 25, verse 28. Kawikaan 25, verse 28. Basahin po natin ng sabay-sabay. Siyang hindi nagpipigil ng kanyang sarili ay parang lungsod na winasak at walang pader na nalabi. Whoever has no rule over his own spirit, it means the one who doesn't do self-control. Siyang hindi nagpipigil ng kanyang sarili, ibig sabihin siyang hindi po pinipigilan ng kanyang sarili. If you don't do self-control, you are like a city broken down without walls. Kung hindi ka po nagpipigil sa iyong sarili, ikaw po tulad ng isang lungsod na winasak at walang pader na nalabi. In old time, right, the city always they built the wall, great big wall, right? Sa unang panahon, yung mga bayan po, gumagawa sila ng malalaking pader To protect from the enemy, right? para maprotektahan sila mula sa mga kalaban. But what happened if the city doesn't have
world. Pero ano po ang mangyayari kapag ang isang lungsod ay walang pader? Of course, enemy can enter easily, right? Siyempre, madali pong makakapasok yung kaaway. So if we don't do self-control, right? Yeah, we are like a city without city broken down without word. Kaya kung di po tayo magpipigil sa sarili, tayo po tulad ng lungsod na winasak. That's why our enemy Satan can easily tempt us, right? Kaya yung ating kaaway na si Satanas, madali niya tayong matutokso. That's why self-control is really important in our Christian life. Kaya ang pagpipigil sa sarili ay napakalang bagay sa ating buhay Kristiyano. So this time we think about the self-control. Sa oras na ito, pag-isipan po natin ang pagpipigil sa sarili. If what self-control need in our Christian life. Ngayon, anong pagpipigil sa sarili ang kinakailangan po sa ating buhay Kristiyano? So we think to where we need to do self-control. Pag-isipan natin, saan po natin kailangan isagawa ang pagpipigil sa sarili. And also we think about how to where self-control. At pag-isipan din natin kung paano natin gagawing mabuti yung pagpipigil sa sarili. First, we have to do self-control in using our time. Una, kailangan nating magpigil sa sarili sa paggamit ng ating sariling oras. Because if we don't use well our time, we cannot succeed in our Christian life. Sapagkat kung di natin gagamiting maayos ang ating oras, syempre po hindi tayo magtatagumpay sa ating buhay And also we Kristiyano. cannot accomplish the will of God. At hindi rin po natin may sasakatuparan ang kalooban ng Diyos. But our time, right? There are many things, that makes us waste our time. Pero sa ating panahon po, napakaraming mga bagay po yung nagpapasayang ng ating oras. Actually, time is really important. Sa katunayan po, yung oras ay napakahalaga. Somebody say, right? Time is a gold. May nakapagsabi po, di ba? Yung oras ay ginto. It means it's very precious. Ibig sabihin nito po ay napakamahalaga. Somebody say, time is a life. Meron din po nakapagsabi, yung oras ay buhay. Life is more precious than the gold, right? Di ba? Mas mahalaga po yung buhay kaysa ginto. To save the Christian, what's the time? Para sa isang ligtas na Kristiyano, ano naman po yung oras? We can say that time is eternal life. Masabi natin ang oras ay buhay na walang hanggan. Our time is related with the eternal life. Yung ating buhay may kaugnayan sa buhay na walang hanggan. Because when we use our time well, we can save many resources. Dahil kapag ginamit nating maayos yung ating oras, maililigtas natin ang maraming nawawalang kaluluwa. But we need to know, we have a time, right? Every day we have the time. Pero kailangan nating malaman, araw-araw po, di ba? Meron tayong oras. But what the time we have is not ours. Ngunit ang oras na mayroon tayo ay hindi po sa atin. It's God's time. Ito yung oras ng Diyos. We just received our time from God. Tumatanggap lamang tayo ng oras mula sa Diyos. It's not my time. Hindi ito oras ko. It's God's time. Ito yung oras ng Diyos. God just committed the time to us. Pinagkatiwala lamang ng Diyos sa atin ang oras. We are like the stewards toward the time. Tayo ay tulad lamang po ng tagapamahala o katiwala ng oras. That's why we shouldn't waste the time God committed to us. Kaya dapat na huwag nating sayangin ang ating oras na ipinagkatiwala sa atin ng Diyos. But there are many things that make us waste our time. Ngunit napakaraming bagay po yung nagpapasayang ng ating oras. Especially our time. We are using internet. Lalo na po sa ating panahon, gumagamit po tayo ng internet. And also we are using the smartphone. Gumagamit din po tayo ng smartphone. That's why these things make us waste a lot of our time. Kaya yung mga bagay na ito po yung nagpapasayang ng ating mga oras.
So, for example, the Facebook, Halimbawa, yung Facebook, YouTube, YouTube, TikTok. TikTok, There are many applications, right? napakaraming mga application. If you don't do self-control in using this application, you can waste a lot of time. Kung hindi nyo po gagawin yung pagpipigil sa sarili sa mga application na ito, masasayang nyo po ang napakarami nyong oras. So maybe you need to pray. Awit 119. Marahil kailangan nyo pong manalangin ganito. Awit 119. Awit 119 verse 37. Awit 119 verse 37. 119:37. Okay. Basahin po natin ng sabay-sabay. Ilayo mo ang aking mga mata sa pagtingin sa walang kabuluhan at bigyan mo ako ng buhay. Turn away my eyes from looking at worldly things. Ilayo mo ang aking mga mata sa pagtingin sa walang kabuluhan. Especially in internet, right? There are many worldly things, right? Lalo na po sa internet, napakaraming makamundong bagay. It does not relate with the Lord, At wala itong kaugnayan sa Panginoon. right? Tama po ba? Usually, many things, these things, takes your heart from the Lord. Kadalasan po yung mga bagay nito, ito po yung nagpapalayo ng inyong puso sa And Panginoon. this thing make you more focused on this world. At yung mga bagay nito yung higit na nagpapatuon sa inyo sa sanlibutan ito. It makes you waste a lot of time. At ginagawa nito na mapasayang ang iyong napakaraming oras. That's why you have to really do self-control in using these things. Kaya kinakailangan mong magkaroon ng pagpipigil sarili sa mga bagay na ito. We need to have the idea, wasting time is also sin. Kailangan magkaroon ng ganitong kaisipan. Ang pagsasayang ng oras ay kasalanan din po. Maybe you don't think, right? Wasting time is not sin. Marahil hindi nyo po iniisip na yung pagsasayang ng oras ay You kasalanan. think sin is just when you do some moral sin, it's a sin. Kadalasan po, iniisip na yung pag gumawa kayo ng kasalanan, ito yung But kasalanan. wasting time is also sin before God, right? Pero yung yung pagsayang ng oras ay kasalanan din po Because sa God Diyos. committed the time to us. Dahil pinagkatiwala ng Diyos ang oras sa atin. Because we are the steward of our time. Dahil tayo po yung katiwala, tagapamahala ng oras. So, we have to do self-control in using our time. Kaya kailangan nating magpigil sarili sa paggamit ng ating oras. Even when we meet some people, we also we shouldn't waste our time. At maging sa pakikipagtagpo natin sa ibang tao, dapat na wag nating sayangin ang ating oras. Colossians chapter 4. Colosas Kapitulo 4. Colossians chapter 4, verse 5. 4:5. Colossians chapter 4, verse 5. Colosas po, chapter 4, verse 5. Okay. Basahin po natin ng sabay-sabay. Lumakad kayo na may karunungan sa harap ng mga nasa labas na inyong samantalahin ang pagkakataon. It said, walk in wisdom toward those who are outside. Sinabi po dito, lumakad kayo na may karunungan sa harap ng mga nasa labas. Those who are outside, who are then? Sino po yung mga nasa labas? They are unsaved people, right? Sila yung mga taong hindi ligtas. Tama po ba? The people in this world who are not saved, right? Yung mga tao ng sanlibutan ito na hindi po ligtas. They are those who are outside. Sila po yung mga nasa labas. So, redeeming the time. Na inyong samantalahin ang pagkakataon. When you meet unsaved people outside, you need to also consider whether you don't waste time or not. Kaya kung makikipagtakbo din po kayo sa mga tao sa labas, kailangan nyo din pong isipin kung sinasayang nyo ba ang inyong oras o hindi. So when we meet the people outside, what's the purpose? Kaya kapag nakikipagtagpo tayo sa mga tao sa labas, ano po ba yung layunin? You just to enjoy that with them? Para lang ba makigalak kasama nila? Or just you talk many just worldly thing with them?
O nakikipag-usap ka lang ng mga makabundong bagay kasama nila? Maybe it can be wasting time, right? Marahil ito po yung pagsasayang ng oras, di ba po? Maybe we need to meet them to with the purpose to evangelize them, right? Marahil kailangan natin silang tagpuin na ang layunin po ay upang ma-evangelize sila. So we also need the wisdom when we meet those who are outside. Kailangan din natin ng karunungan kapag tinatagpo natin ang mga taong nasa labas. We shouldn't waste our time. At wag nating sasayangin ang ating oras. So we have to know how precious time we have. Kailangan nating malaman kung gaano kahalaga ang oras na mayroon tayo. So we the better count our time. Mas mabuting bilangin po natin yung ating oras. Awit 90. Awit 90. Awit 90. Awit 90 verse 12. Awit chapter 90 verse 12. 90 verse 12. Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. Kaya turuan mo kami na bilangin ang aming mga araw upang kami ay magkaroon ng pusong may karunungan. Teach us to number our days. Turuan mo kami na bilangin ang aming mga araw. Then you can have the wisdom. Kung gayon, magkakaroon po kayo ng karunungan. You can know how precious time is. Malalaman ninyo kung gaano kahalaga ang oras. Let's try to number our days. Kaya subukan po nating bilangin yung ating oras, araw. The Bible said our life is 70 years, right? Sinasabi ng Biblia ay buhay natin 70 taon. Right? Tama po ba? Normal people. If strong, 80 years. Normal na tao, pag malakas po, 80. How many days? Gaano karaming araw? Multiply? I-multiply nyo po ito. 375. 360. Sorry. Sorry. 365 days, right? 365 days po. Multiply? Ano? 25,550. Oh, yeah. 25, 550. yeah, 550 days, right? Tama po? You have this day. Meron kayong ganitong mga araw. Count to your day. Bilangin ninyo ang inyong mga araw. Not so many days, right? Hindi po ganong karaming araw. 70 years, it's not so long. Yung 70 days ay hindi po mahaba. Right? If you are already old, you understand, right? Time goes so fast. Kapag matanda ka po, naintindihan nyo na po na napakabilis ng We oras. don't have much time, right? Wala na po tayong sapat na oras. But among this day, 1/3 the time, we have a sleep, right? Pero sa mga araw na ito, yung 1/3 po ay tulog tayo. We don't have much time, right? Kaya wala po tayong sapat na oras. And then, one day, At yung isang araw po, how many seconds? ilang segundo po? Multiply. I-multiply nyo One po. day, 24 hour. Sa isang araw, 24 na 1 oras, hour, 60 minutes. 60 minutes, Right? 1 minute, 60 seconds. Ano? 86, 8, 400. 86, 400. 400, Sige. 400. 400. 400, 400. 400. Tama? Yes po. Yeah. We have this second every day. Right? Meron po tayong ganitong segundo araw-araw. Every day we receive this second from God. Araw-araw tumatanggap tayo ng ganitong segundo mula sa Diyos. Yeah, count. Bilangin nyo po. Yeah. So we shouldn't waste. Kaya wag po tayong magsasayang. So let's suppose Pero pagpalagay po natin, ano po ito? peso. Peso po. Let's suppose every day you receive 86,400 peso every day. Pagpalagay natin, araw-araw tumatanggap ka ng 86,400 peso. It's great money, right? Napakalaking pera po nito, di ba? Yeah. But let's suppose every day you receive this money, but if you don't use this money, next day it disappears. Pagpalagay natin, araw-araw tumatanggap ka nitong pera na ito, pero
Hindi mo ito tinanggap at ito po'y lumilipad sa You pagkalipas ng araw. receive this money, but today you use only 1,000. Natanggap mo yung perang ito sa araw na ito, pero ang sinayang mo, Yeah. 1,000. Next day, remaining 85,400,000 disappear. At kinabukasan yung natitirang 85,400, mawawala po. In that situation, let's suppose, Sa ganong sitwasyon po, ipagpalagay natin. what will you do? If you receive this money, what will you do? Kapag tumanggap ka ng ganitong pera, ano po yung gagawin mo? Will you use only 1,000? Gagamitin mo lamang bang 1,000? What will you do? Ano po yung gagawin mo? Ano? Anong sagot? Ano po? What will you do? Maybe you will use all the money, right? Marahil gagamitin mo po lahat ng perang ito. You will left some amount? Magtitirak mo ba ng mga ilang halaga? Huh? Ano? Ano po? You will try your best to use all this money, right? Gagawin mo yung makakaya mong magamit ang lahat ng perang ito Without remaining, right? nang walang matitira. Tama po ba? Tama po ba? Ano? Tama? Tama. But we receive not peso. Pero tumatanggap po tayo hindi piso, We receive second. kundi segundo. Yeah. But how much time we don't we waste, Pero gaano karaming oras yung ating sinasayang? right? Tama ba? You reflect yourself. Magbalik tanaw ka po sa iyong sarili. So, according to your time, it also determine your Christian life. Ayon po sa paggamit ng iyong oras, ito rin yung magtatakda ng iyong pamumuhay Kristiyano. Don't waste time. Huwag niyo pong sayangin ang That's why oras. we really need self-control in using our time. Kaya kinakailangan po natin ng pagpipigil sa sarili sa paggamit ng ating oras. Okay. And second, we need a self-control in our anger. Ikalawa, kailangan po natin ng pagpipigil sa sarili sa ating galit. Galit. Minsan, yeah, you get angry to somebody or to something, right? Minsan nagagalit kayo sa isang tao o sa isang bagay. But as a Christian, saved Christian, if we don't do self-control in anger, it also greatly affect our Christian life. Pero kung bilang isang Kristiyano, hindi nyo po mapipigilan ang inyong sarili sa galit, makaka-apekto rin ito sa inyong Kristiyanong pamumuhay. That's why you cannot live a good Christian life. Kaya hindi ka makakapamuhay sa mabuting buhay Kristiyano. In the Bible, for example, you know the Moses. Halimbawa po sa Biblia, kilala niyo po si Moises? Yeah, Moses was a great man. Si Moises po isang dakilang tao. He had led the Israelites from Egypt to Canaan. Pinangunahan niyo po ang mga Israelita mula sa Ehipto hanggang Kanaan. Originally, he was a very gentle. Sa katunayan, isa po talaga siyang He maamo, was a very humble. isang mapagpakumbaba. But once he failed, Pero isang beses po siyang nabigo. he couldn't do self-control his anger. Hindi niya po nagawang pigilan yung kanyang galit. Because of this reason, he couldn't enter Canaan, the land of promise. Dahil sa kadahilanan ng ito, hindi niya po nagawang makapasok sa lupaing pangako sa Kanaan. Israelite in the wilderness, they always complain to Moses, right? Yung mga Israelita sa ilang po, palagi sila nagrereklamo kay Moises. Then Moses did like this. Let's open to the Bible, Numbers chapter 20. Kaya buksan natin sa mga bilang 20. Numbers chapter 20, Bilang chapter 20. verse 10. So verse 10 po. Verse 10. So verse 10. Basahin po natin ng sabay-sabay. Tinipon ni na Moises at Aaron ang kapulungan sa harap ng malaking bato at kanyang sinabi sa kanila, makinig kayo ngayon, mga mapaghimagsik, ikukuha ba namin kayo ng tubig sa malaking batong ito? Yeah, right, Israelite. They continue disobey, complain. Yung mga Israelita, patuloy silang sumuway, nagreklamo. Yeah. Because they complain because they couldn't get the water. Nagreklamo sila dahil hindi sila makakuha ng tubig. But this time Moses couldn't control his heart. Pero sa pagkakataong ito, hindi po makontrol ni Moises ang kanyang He puso. failed the self-control. Nabigo po siya sa pagpigil sa sarili. That's why he showed his anger. Kaya pinakita niya po yung kanyang galit. Because of this reason, right, he couldn't enter the Canaan, land of promise. Sa kadahilanan ito, hindi po siya
nakapasok sa lupaing pangako sa Kanaan. If we don't control our anger, immediately we will lose peace in our heart. Kung hindi po natin kokontrolin ang ating galit, agad pong mawawala ang kapayapaan sa ating puso. Tama po ba? You remind yourself. Alalahanin niyo po sa inyong sarili. At the moment you have anger, do you have a peace in your heart? Sa sandaling magalit ka, mayroon ka bang kapayapaan sa iyong puso? No. Wala po. Yeah. You'll fail keep your peace in your heart. Mabibigo kang mapanatili ang kapayapaan sa iyong puso. And also your anger will make some fighting or dispute. At yung galit mo, magkakaroon po ng mga pagtatalo o pag-aaway. Maybe you will have anger because somebody make you trouble, right? Marahil nagkaroon ka ng galit dahil mayroong isang taong gumulo sa iyo. Right? Somebody make you get angry, right? Mayroong isang tao talagang nagpagalit para That's sa why you iyo. have anger, right? Kaya nagalit ka. Yeah. But if you control your anger, it will not be the fighting. Pero kung kokontrolin mo ang iyong galit, hindi po magkakaroon ng pag-aaway. But if you don't control your anger, you show your anger, Pero kung hindi mo kokontrolin ang iyong galit, ipapakita mo ang it iyong galit, lead to fighting. hahantong po ito sa pag-aaway. Tama? Yeah. So the Bible repeatedly said, we show our anger is a poor. Kaya paulit-ulit na sinasabi ng Biblia, kapag pinapakita natin ang ating galit, tayo po'y hangal. But if we control our anger, it's a wisdom. Pero kung kukontrolin natin ang ating galit, ito po'y karunungan. We check Kawikaan chapter 12, Tingnan po natin, Kawikaan, chapter 12, 12 verse 16. 12 verse 16. Kawikaan 12 verse 16. Okay. Basahin po natin ng sabay-sabay. Ang pagkayamot ng hangal ay agad nahahalata, ngunit hindi pinapansin ng matalino ang pagkutya. A poor's wrath is known at once. Ang pagkayamot ng hangal ay agad nahahalata. It means the poor express anger immediately. Ibig sabihin, yung hangal po, madali niyang ipinapakita yung kanyang galit. It's a poor, right? Ito po'y kahangalan. Chapter 29. Chapter 29 naman po. Also, chapter 29, Kawikaan 29, verse 11. 29 verse 11. Also, basahin po natin ng sabay-sabay. Inihihinga ng hangal ang kanyang buong galit, ngunit ang matalino ay nagpipigil ng tahimik. Yeah, right? And Kawikaan chapter 15, Sa Kawikaan chapter 15 po, it leads to the dispute. ito po'y hahantong sa pagtatalo. Chapter 15, verse 18. Chapter 15 verse 18. 15 verse 18. Also, basahin po natin ng sabay-sabay. Ang mainiting tao ay nag-uudyok ng pagtatalo, ngunit siyang makupad sa galit ay nagpapahupa ng gulo. Wrathful man stir up strife, Ang mainiting tao ay nag-uudyok ng pagtatalo, but he who is slow to anger allies contention. ngunit siyang makupad sa galit ay nagpapahupa ng gulo. So, as a saved Christian, right, we shouldn't fight with anybody, right? Kaya bilang isang ligtas na Kristiyano, huwag tayong makipagtalo sa kanino man. We shouldn't make any enemy. At huwag tayong magkaroon ng anumang Right. kaaway. So, last time we learned, right? That's why we need the forgiveness, right? Kaya pag-aralan po natin, kailangan po natin ng pagpapatawad. Whatever situation we are, we need to forgive, right? Nasa anumang sitwasyon tayo naroon, kailangan nating magpatawad. Then we can do self-control. Kung gayon, magagawa po natin yung pagpipigil sa sarili. Kawikaan 16, Kawikaan 16, chapter 16, 32, verse 32 po. 32. Basahin po natin ng sabay-sabay. Ang makupad sa pagkagalit ay mas mabuti kaysa makapangyarihan, at ang namamahala sa kanyang diwa kaysa sumasakop sa isang bayan.
He who is slow to anger is better than the mighty, right? Ang makupad sa pagkagalit ay mas mabuti kaysa makapangyarihan, di ba po? So if you control your anger, you can be successful in your Christian life. Kaya kung makokontrol mo ang iyong galit, magtatagumpay ka sa iyong buhay Kristiyano. Especially as a saved Christian, we don't control our anger. Can be critical thing. Lalo na po, bilang isang ligtas na Kristiyano, kung hindi po natin makokontrol yung ating galit, ito po'y mapanganib na bagay. If we show our anger to unsaved people, it can be critical thing to evangelize them. Kung ipapakita natin yung galit natin sa mga hindi ligtas, ito po yung maging mapanganib upang hindi sila ma-evangelize. So we need self-control in our anger. Kaya kailangan nating magkaroon ng pagpipigil sa sarili sa ating galit. If you have some anger, you do better solve your anger before next day comes. Kung meron kayong galit, mas mabuting ayusin ninyo ang iyong galit bago lumubog yung araw. Ephesians chapter 4. Efeso chapter 4. Ephesians chapter 4. Verse 26. Chapter 4, verse 26. Verse 26 and 27. Verse 26 hanggang 27. Okay, 26 and 27. Basahin po natin ng sabay-sabay. Magalit kayo, ngunit huwag magkasala. Huwag hayaang lubugan ng araw ang inyong galit, at huwag bigyan ng pagkakataon ang dyablo. 26 be angry and do not sin. Verse 26, magalit kayo, ngunit huwag magkasala. Maybe in this kind of situation happen. Marahil sa ganitong sitwasyon nangyayari po. Somebody make you get angry, right? Merong isang tao yung nagalit ka. Yeah. That at the moment, immediately you have some anger, right? At sa sandaling iyon, nagkaroon ka rin ng galit. Because we are men, right? Dahil isang tao lamang po tayo. We have a sinful nature, right? Meron tayong likas na So at the kasalanan. moment, immediately we have anger. Kaya sandaling iyon, nagalit po tayo. Yeah. But at the moment, as we learn, you need to self-control. Pero sandaling iyon, gaya ng ating napag-aralan, kailangan ng pagpipigil sa sarili. You have to oppress your anger, right? Yeah. But if you show your anger, represent, it can be sin. Pero kung ipapakita mong iyong galit, ito po'y kasalanan. At the moment you have anger immediately, right? Sandaling iyon, meron ka talagang galit. We cannot say it is it's a sin, right? We cannot say that it's a sin. Immediately we have some anger. Hindi po natin masabing yun po'y kasalanan agad. But if you control, it's not the sin, right? Pero kung makokontrol mo po ito, hindi po ito But the kasalanan. problem you express your anger. Pero sandaling iyon, pinakita mo ang iyong galit. You don't do self-control, right? Hindi ka nakapagpigil sa sarili. So it said, right? Be angry and do not sin. Kaya sinabi dito, magalit kayo, ngunit huwag magkasala. Especially if you have anger, it said, do not let the sun go down on your wrath. Lalo na po, kapag nagalit kayo, huwag hayaang lubugan ng araw ang inyong galit. You shouldn't keep your anger until next day. Huwag mong panatilihin ang iyong galit hanggang sa kinabukasan. You have to try. You need to try your best to solve your anger today. Kailangan mong subukang makaya mo na malutas ang iyong galit ngayong araw. The reason, Ang dahilan po, 27, nor give a place to the devil. at huwag bigyan ng pagkakataon ng dyablo. If you continue keep anger in your heart, Satan can easily tempt you. Kapag patuloy mong iniingatan ng galit sa iyong puso, matutukso ka ni Satanas. Very easy. Satan very easily tempt you if you keep anger in your heart. Madali kang tutuksoin ni Satanas kapag napanatili mo ang galit sa iyong puso. Yeah. That's why today, not allow your anger go until tomorrow. Kaya ngayong araw, huwag mo hayaang lubugan ng araw ang iyong galit. And also, if you keep your anger, continue, your body, also you cannot keep your good body condition, health condition. Kung patuloy mong iingatan ang galit sa iyong puso, hindi ka rin magkakaroon ng maayos na kalusugan. Actually, it's a proven, right? If somebody get anger,
our saliva make a lot of toxic. Sa katunayan po, Toxic napatunayan na comes po out. ito. Toxic comes out from our body. Pag tayo po yung may galit po, lumalabas po yung mga toxic sa ating bibig. Yeah. Because it becomes great stress in you. If you have anger, it becomes great stress in you. in Dahil your kapag body. meron kang galit po, magkakaroon ng matinding stress sa iyong katawan. Yeah. So, especially sometimes it happen right between husband and wife. Sometimes fight. Lalo na po, di ba po, sa mag-asawa po, minsan nag-aaway. Sometimes your husband make you get angry. Minsan yung asawa mong lalaki, yung nagpapagalit sa iyo. Sometimes your wife make you get angry. Minsan yung asawa mong babae, yung nagpapagalit sa iyo. Fighting, meron fighting. Merong pag-aaway po, di ba? Then you have anger. Kung gayon, may galit ka, Not allow it goes tomorrow. huwag mong pahintulutang lumubog ito sa kinabukasan. So before sleep, reconcile. Bago matulog, makipagkasundo. Your side first. Ikaw muna. Say sorry. Ikaw yung magsabi ng sorry. Even your wife or your husband has a problem, your side, say sorry. Kahit na yung asawa mong lalaki o babae yung may pagkakamali, ikaw mismo yung magsabi ng sorry. And forgive one another. At patawarin ng isa't isa. Reconcile. Magkasundo. Don't allow the anger go until tomorrow. Huwag hayaang pahintulutan yung galit hanggang kinabukasan. 1 Corinthians chapter 7. Unang Korinto chapter 7. 1 Corinthians chapter 7 verse 5. Verse 5. 7 verse 5, basahin po natin ng sabay-sabay. Huwag pagkaitan ang isa't isa, maliban kung pagkasunduan ng ilang panahon upang maiukol ang mga sarili sa pananalangin at pagkatapos ay muli kayong magsama. Baka kayo'y tuksuhin ni Satanas dahil sa kakulangan ng pagpipigil sa sarili. Yeah. Is that right? Do not deprive one another except with a consent for time. Sinabi po dito, huwag pagkaitan ng isa't isa maliban kung pagkasunduan ng ilang panahon. So, when it can apply to husband and wife, right? Ito po ay may apply sa mag-asawang lalaki at babae. Husband and wife fight. Yung mag-asawa po ay nag-aaway. They have anger, right? Mayroon silang galit. You go there. Yeah, separate. Kaya nagiwalay. Sige, Yeah, punta ka dun. you sleep there, I will sleep here. Doon ka matulog, dito ako matutulog. Yeah, separate. Mag-iwalay po. Right? Tama po? Yeah, maybe husband and wife doesn't want to sleep together, right? Marahil yung mag-asawang lalaki at babae ayaw magsama, magtulog. You go there. Doon ka. But for a while. Pero sa sandali Yeah, po, it is needed for a while. kailangan po ito sa sandali To have a time to pray to God. upang magkaroon ng oras na manalangin sa Diyos. Yeah, but it shouldn't continue, right? Pero dapat na hindi ito magpatuloy. Yeah. Is that right? Satan does not come together again, so that Satan does not tempt you because of your lack of self-control. Kasi sinabi dito, pagkatapos ay muli kayong magsama, baka kayo tuksohin ni Satanas dahil sa kakulangan ng pagpipigil sa sarili. Satan, if not, Satan will tempt. Dahil kung hindi, tutuksohin kayo ni Satanas. Yeah. And especially the Sunday morning, right? Avoid fighting. Lalo na po, pag linggo ng umaga, iwasan niyo po yung pagtatalo. Yeah. Let's suppose in the morning in the house, you fight. Pagpalagay natin sa umaga sa inyong bahay, You have linggo, anger, nag-away kayo, meron kayong but you don't galit, solve anger. pero hindi nyo pa nalutas ang galit, And you come to church. at pumunta ka sa church. It will affect to other brothers and sisters, right? Makaka-apekto ito sa ibang mga kapatiran. So especially before come to church, avoid the fighting. Ano po, bago dumating sa church, iwasan po yung And pagtatalo. if you have anger, forgive one another. Kung meron kayong galit, patawarin ng isa't isa. Yeah. So it's important. We need to do self-control in our anger, right? Kaya napakalaga po na kailangan din ng pag-ibigay sa sarili sa ating galit. And third, we need self-control in the greediness. Tatlo po, kailangan natin ng pag-ibigay sa sarili sa ating kasakiman.
we have the greediness, right? Meron tayong kasakiman, tama po ba? It's a man's nature, right? Yan ay likas sa tao. But if we don't control this greediness, it also greatly affect our Christian life. Pero kung di natin kokontrol yung ating kasakiman, ito'y makakaapekto ng lubos sa ating buhay Kristiyano. 하림바와 사 비블리아 at the time of Joshua, Israelites overcame the Jericho. Halimbawa po sa Biblia, sa panahon po ni Josue po, napagtagumpayan po nila yung Jericho. City of Jericho they overcame, right? Nadaig nila, napagtagumpayan yung lungsod ng Jericho. But after they overcame the Jericho, God didn't allow get anything from the city. Subalit, pagkatapos nilang magapi yung Jericho, hindi pinahintulutan sa kanila ng Diyos na kumuha ng anumang bagay mula doon. If somebody get something in the city, after overcome the city, it will be gracing before God. Kung merong mang kumuha ng anuman mula sa lungsod na iyon, pagkatapos magapi, ito'y kasalanan sa Diyos. But one person, right, disobeyed. Pero merong isang tao pong sumuway. Because of his sin, Israelite was defeated in the city of Ai. Dahil po sa kasalanang ito, yung Israelita po ay natalo doon sa lungsod ng Ai. That's why God revealed his sin. Kaya inihayag ng Diyos yung kasalanan ng nataong ito. Let's check. Joshua chapter 7. Tingnan natin po sa Josue Kapitulo 7. Joshua chapter 7. Josue Kapitulo 7. Verse 10 and 11. 10 and 11. Verse 10 hanggang 11. Joshua chapter 7. 10 and 11. Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. At sinabi ng Panginoon kay Josue, tumayo ka, bakit ka nagpapatira pa ng ganito? Ang Israel ay nagkasala at kanilang nilabag ang tipan na aking iniutos sa kanila. Sila'y kumuha sa mga itinalagang bagay, sila'y nagnakaw, nagsinungaling, at inilagay ang mga iyon sa kanilang sariling daladalahan. So God revealed who committed a sin. Kaya inihayag ng Diyos yung taong nakagawa ng kasalanan. Then he was the man Achan. At ang taong ito po, siya po si Achan. Then he revealed why he committed a sin. Pagkatapos inahayag niya din po kung bakit niya nagawa yung kasalanan iyon. Chapter 7, verse 21. Chapter 7, verse 21. Chapter 7, 21. Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. Nang makita ko ang mga sinamsam ang isang magandang balabal na mula sa Shinar, ang 200 siklong pilak, at ang isang barang ginto na 50 siklo ang timbang, ay akin ngang ninasa at kinuha. Ang mga iyon ay nakabaon sa lupa sa gitna ng aking tolda, at ang pilak ay nasa ilalim niyon. Right, he said, right? I saw among the spores of beautiful Babylonian garments. Sinabi niya po na ang isang barang ginto na 5 siklo ngang ninasa at kinuha. He saw a beautiful Babylonian garment. Nakita niya po yung isang magandang balabal mula sa Shinar. And 200 shekel of silver. At ang 200 siklong pilak. And a wedge of gold weighing 50 shekel. At ang isang barang ginto na 50 siklo. He saw the beautiful garment. Nakita niyo po yung napakagandang balabal. And he saw a lot of silver and gold. At nakita siya ng maraming pilak at ginto. That's why he said, right, I coveted them and took them. Kasi sinabi niya, ay akin ngang ninasa at kinuha. That's why at the moment he forgot the commandment of the Lord. Kaya sa sandaling iyon, nakalimutan niya yung utos ng Panginoon. Don't take anything from the Jericho. Huwag kayong kukuha ng anuman mula sa Jericho. That was God's law, right? Yan yung batas ng Diyos. But when he saw beautiful garments, a lot of silver and gold, pero nung makita niya po yung magandang balabal, yung ginto at pilak, he coveted, right? Kanya po itong ninasa. Greediness, right? Kasakiman po, di ba? He couldn't control the greediness in his heart, right? Hindi niya po na-control yung kasakiman sa kanyang So puso. even though it's a sin, he took, right? Kaya kahit nakasalanan ito, kinuha niya po ito. Because of a sin, right? Israelite was defeated in the city of Ai. Dahil sa kasalanan ito, natalo po yung Israelita mula sa lungsod ng Ai. So if we don't control this greediness, we can also commit great sin before God. Kaya kung di natin makokontrol yung kasakiman,
makakagawa rin tayo ng malaking kasalanan sa harapan ng Diyos. Sometimes we can waste our money to get something, right? Minsan, sinasayang natin ang ating pera para makuha yung isang bagay. Even some people, right? They store something because of this greediness. Minsan pa nga yung ibang tao, ninanakaw nila yung isang bagay para makuha po yung isang bagay. And because of this greediness, right? Our heart also was taken from the Lord. At dahil sa kasakimang ito, yung ating puso ay nalalayo mula sa Panginoon. Because we always focus on something in this world. Dahil Right? tayo ay palaging nakatuon sa isang bagay mula sa mundong ito. It happened because we don't do self-control in greediness. Nangyayari ito dahil hindi po natin nakokontrol yung ating And because of kasakiman. this, we don't control greediness. We can lose a lot of God's blessing. At kung di natin makokontrol yung kasakiman po, mawawasayang sa atin yung maraming pagkapala po. So let's open Hebrew chapter 12. Buksan natin, Hebreo Kapitulo 12. Hebrew chapter 12, 16. 12 verse 16 po. Hebrew chapter 12, 16. 12 verse 16. Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. Tiyakin ninyong walang sino man sa inyo na maging gaya ni Iso na mapakiapid o lapastangan na kapalit ng isang pinggang pagkain ay pinagbili ang kanyang sariling pagkapanganay. It says about Esau, right? Sinasabi po yung patungkol kay Iso. He also, he sold his birthright Ipinagbili niya po yung kanyang pagkapanganay. because of the one morsel of food. Kapalit po ng isang pinggang pagkain. That's why he lost a great blessing, right? Kaya nawala sa kanya yung napakalaking pagpapala. Because of the greediness, right? Dahil po sa kasakiman. How about Judas Iscariot? Paano naman po si Judas Iscariote? He sold Jesus Christ, right? Pinagbili niya po maging si Yeso Kristo. How amazing blessing! He became the disciple of Jesus, right? Gaano kadakilang biyaya po na siya ay naging alagad ni Jesus. Tama po ba? But because he loves the money, right? He sold the Jesus. Pero dahil inibig niya po yung salapi, pinagbili niya si Jesus. Because he couldn't do self-control his greediness, right? Dahil di niya po nagawang pigilan ng kanyang sarili sa kasakiman. He lost a great blessing, right? Nawala sa kanya yung napakalaking pagkapala. So if we don't do self-control in the greediness, we will lose a lot of God's blessing. Kaya kung di natin kukontrol yung ating sarili sa kasakiman, masasayang natin ng maraming pagkapala mula sa Diyos. Sometimes we respond, we have something we want to buy. O kaya minsan po, meron tayong isang bagay na gusto nating bilhin. We have some greediness to buy something, right? Meron tayong isang pusong kasakiman na bilhin ng When isang we bagay. see something good, right? Pag may nakita tayong isang magandang bagay, Then sometimes if we don't do self-control in this greediness, sometimes we don't use the money for the Lord. at kapag hindi natin nakokontrol po yung ating sarili, minsan yung pera po natin hindi natin nagagamit para sa Panginoon. We have money, right? That's why we need to offer this money to the Lord first, Di ba right? meron po tayong pera? Kailangan muna natin itong ihandog sa But Panginoon. we have something to buy, one. Pero meron tayong isang bagay na gustong bilhin. That's why sometimes we give up offering, we buy something. Kaya isinusuko natin yung offering, binibili po natin yung itong bagay na ito. We don't control greediness. Hindi natin Right? nakokontrol yung kasakiman. Then how great loss, Ngayon, gaano kalaking pagkasayang po ito? right? It's a great loss, right? Ito po yung malaking Before the Lord, pagkasayang right? sa harapan ng We Panginoon. lose a great blessing, right? Nasayang natin yung napakalaking pagkapala. We need that's why self-control. Kaya nga po kailangan natin ng pagpipigil sa sarili. So if we don't do self-control, this greediness, someday it make us to live our faith. Kaya kung hindi natin kayang mapigilan ng ating sarili sa kasakiman, balang araw, iiwanan po natin ang ating pananampalataya. 1 Timothy chapter 6. Unang Timoteo chapter 6. 1 Timothy chapter 6,
verse 9 and 10. Unang Timoteo chapter 6 verse 9 hanggang 10. Chapter 6, 9 and 10. Okay. Basahin po natin ng sabay-sabay. Ngunit ang mga nagnanais yumaman ay nahuhulog sa tukso at nabibitag sa maraming hangal at nakapipinsalang pagnanasa na siyang naglulubog sa mga tao sa pagkawasak at kapahamakan, sapagkat ang pag-ibig sa lapi ay ugat ng lahat ng uri ng kasamaan, ng ilang nagnasa rito ay napalayo sa pananampalataya at inusok ang kanilang mga sarili ng maraming kalungkutan. Verse 9 says, right, those who desire to be rich fall into temptation and snare. Sinabi po dito, ang mga nagnais yumaman ay nahuhulog sa tukso at nabibitag. Yeah. And into many foolish and harmful lusts, which down men in destruction and perdition. Sa maraming hangal at nakapipinsalang pagnanasa na siyang naglulubog sa mga tao sa pagkawasak. Yeah. It greatly affect our Christian life, right? Ito'y malaking makakaapekto sa ating buhay Kristiyano. Yeah. It leads to destruction and perdition. Ito'y hahantong po sa pagkawasak at kapahamakan. And so verse 10 also said, the love of money is a root of all kinds of evil. Kaya sa verse 10, sapagkat ang pag-ibig sa lapi ay ugat ng lahat ng uri ng kasamaan. Yeah. So all kinds of evil, comes from this greediness. Kaya lahat po ng kasakiman po nagmumula sa kasakiman po. That's why it make, right, for which some have strayed from the faith in their greediness. Nang ilang nagnasa rito ay napalayo sa pananampalataya. Yeah, it means that maybe if they don't control this greediness until the end, they cannot abide in church. Marahil kung hindi nila maiingatan yung kanilang kasakiman, Maybe they will return to this world, right? marahil babalik po sila sa sanlibutan ito. In the Bible, right, the Demas, right, originally he was a fellow worker of apostle for the gospel, Halimbawa po sa Biblia, si Demas po, sa katunayan, isa po siyang kamanggagawa ni Apostol Pablo. but he couldn't his position until the end, right? Pero nakalimutan niya po yung kanyang katayuan He hanggang returned to muli. this world, Bumalik siya sa sanlibutan ito because he couldn't keep his heart. dahil hindi niya po naingatan ng kanyang puso. He loved this world, right? Inibig niya po ang sanlibutan ito. 2 Timothy chapter 4, Kalawang Timoteo chapter 4, verse 10. sa verse 10. 2 Timothy chapter 4, verse 10. Also, basahin po natin ng sabay-sabay. Sapagkat iniwan ako ni Demas na umibig sa sanlibutan ito at nagtungo sa Thessalonica, si Crescente ay nagtungo sa Galacia at si Tito ay sa Dalmacia. Right? The reason why he returned to this world, because he loved this world, this present world. Ang dahilan kung bakit bumalik siya sa sanlibutan ito dahil inibig niya po ang sanlibutan He ito. loved this world, mean he loved the things in the world, right? Kung pag-ibig sa sanlibutan ito, ibig sabihin, inibig niya po yung mga bagay ng It sanlibutan means he ito. couldn't control, he didn't do self-control, his greediness. Ibig sabihin, hindi niya nagawang kontrolin yung kanyang kasakiman. That's why we need to learn to be content. Kaya kailangan nating matutong makontento. Hebrews chapter 13, Hebreo chapter 13, verse 5. 13 verse 5. Hebrews chapter 13, verse 5. Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. Umiwas kayo sa pag-ibig sa lapi at kayo'y masiyahan na kung anong meron kayo, sapagkat sinabi niya, sa anumang paraan ay hindi kita iiwan o pababayaan man. So, let your conduct be without covetousness. Be content with such things as you have. Kaya, umiwas kayo sa pag-ibig sa lapi at kayo'y masiyahan na kung anong meron kayo. Whatever situation you are, you need to learn to be content. Nasa anumang sitwasyon naroon kayo, kailangan mong matutunang masiyahan na. If you learn to be content, you can do self-control in greediness. Dahil kung matututunan mong makontento, magagawa mong makontrol ang iyong kasakiman. Yes. So, when we do self-control in the greediness, we can succeed in our Christian life. Kaya kapag magagawa natin yung pag-ibigil sa sarili tungkol sa kasakiman, magtatagumpay tayo sa ating buhay Kristiyano. And we think about one more. Pagsipan po natin sa pangbagay, We need to do self-control in also the youthful lust. kailangan din natin magpigil sa sarili tungkol sa pagdanasa ng kabataan. 1 Peter chapter 2, Unang Pedro chapter 2, 11.
verse 11. 1 Peter chapter 2, 11. Unang Pedro chapter 2 verse 11. Okay, also basahin po natin ng sabay-sabay. Mga minamahal, ipinapakiusap ko sa inyo bilang mga dayuhan at pinatapon na kayo umiwas sa mga pagnanasa ng laman na nakikipaglaban sa kaluluwa. Abstain from fleshly lust, which war against the soul. Kayo umiwas sa mga pagnanasa ng laman na nakikipaglaban sa kaluluwa. Even though we got the salvation, right, we still have a fleshly lust. Kahit na nagkaroon na tayo ng kaligtasan, meron pa rin tayong pagnanasa ng laman. It against the soul, right? At ito po ay nakikipaglaban sa kaluluwa. So in the Bible also, right, there are many people who are stumbled because they don't do self-control in flesh lust. Kaya sa Biblia po, maraming mga tao pong natisod dahil po hindi nila nagawa yung pagpipigil sarili sa pagnanasa ng laman. As we know, right, Samson was a stumbled because of the woman. Gaya nating nalalaman si Samson po natisod dahil po sa pagnanasa sa babae. Solomon also was a stumbled because of his many gentle woman. Si Solomon po, natisod din po siya dahil sa kanyang napakaraming asawang babae hintil. Gentle wife. Even the great king David, he was a stumbled, right? Maging si dakilang haring si David po, natisod din po siya Because of the woman, right? dahil sa babae po. Tama po ba? But on the contrary, right, Joseph, he overcame flesh lust. Pero sa kabaligtaran po, si Jose, napagtagumpay niya po yung pagnanasa ng laman. He was tempted by Potiphar's wife. He overcame, right? Tinukso po siya ng asawa ni Potiphar, pero nagawa niya po itong mapagtagumpayan. That's why he became great man in the Bible. Kaya siya po ay naging isang dakilang tao sa Biblia. So we need also self-control in our flesh lust. Kaya kailangan nating kontrolin yung ating sarili, pagpipigil sarili sa ating pagnanasa ng laman. Here, right, you are all, right, some are brother, some are sister. Dito po, di ba, ang ilan ay brother, ang ilan ay sister. Tama? Tama po? Walang third thing, right? Wala pong ikatlo. Di ba po? It means brothers are men, Ibig sabihin yung brothers po, lalaki. sisters are women. Sisters ay babae. Tama? Yeah. That's why every time we have to know, every time we can be tempted. Kaya kailangan nating malaman sa palagi po, maaari tayong matukso. We can be tempted by other gender. Maaari tayong matukso ng ibang kasarian. Men can be tempted by woman. Yung babae matutukso ng lalaki. Woman can be tempted by men. Yung babae matutukso ng lalaki, yung lalaki matutukso ng babae. Yeah, because we are men. Yeah, it Dahil happens, right? tayo po ay tao. Yeah. But that's why we need a self-control. Kaya nga po kailangan natin ng pagpipigil sa sarili. So sometimes if we don't do self-control in flesh lust, we are stumbled by other gender. It can be very critical thing in our Christian life. Minsan, kung di natin makokontrol yung pagpipigil ng sarili tungkol sa pagnanasa ng laman sa ibang kasarian po, makakapek po ito sa We have to know how critical thing it is. malalaman po natin kung gaano mapanganib na bagay ito. Kaikan chapter 5. Kawikaan, chapter 5. Kaikan chapter 5. Verse 3 and 4. Verse 3 hanggang 4. Okay, chapter 5, 3 and 4. Basahin po natin ng sabay-sabay. Sapagkat ang mga labi ng mapangalon niyang babae sa pulot ay tumatagas, at ang kanyang pananalita kaysa langis ay madulas. Ngunit mapait na gaya ng halamang lason sa bandang wakas, tabak na may dalawang talim ang siyang kasing talas. Verse 3 said, the lips of an immoral woman triphony. Verse 3, ang mga labi ng mapangalon niyang babae sa pulot ay tumatagas. When we are tempted by other gender, at first it looks very sweet. Kapag natukso tayo ng kabilang kasarian, Honey is very sweet, right? yung hanip, yung kutyutan po, matamis po ito. When we are tempted by woman or man, it looks sweet at first. Kapag natukso tayo ng babae o ng lalaki, sa una, para po itong matamis. But
verse 4, but in the end, Pero sa she is verse 4, bitter as a wormwood, sharp as a two-edged sword. sa bandang wakas, mapait na gaya ng halamang lason, tabak na may dalawang talim ang siyang kasing talas. Two-edged sword. Dalawang Kill, talim right? na may siyang kasing talas. It can destroy our Christian life. Ito'y makawawasak ng ating buhay Kristiyano. It means it can be very critical thing. Ibig sabihin, ito po'y napakamapanganib na bagay. Yeah, we have to know, we have to remind, what's the end? Kaya kailangan nating maalala po, ano po yung bandang wakas. At first, it looks so sweet, good. Sa una, mukha po itong matamis, But mabuti. in the end, it will destroy our Christian life. Pero sa huli, ito yung wawasak ng ating buhay That's why it's Kristiyano. really important to self-control in fleshly lust. Kaya kailangan napakalaga po na magkaroon ng pagpipigil sarili sa pagnanasa ng laman. I will give one. In northern, the pole, near the North Pole, there is Eskimo. Sa North Pole po, meron pong Eskimo. Eskimo, the tribe, Meron tribe, Eskimo. Meron pong tribe na Eskimo. They are living in near the northern pole. Sila'y nakatira po sa North Pole. sa North Pole. Yeah, it's very cold, right? Ito po'y napakalamig. But they catch the wolf. They catch the wolf. Pero humuhuli po sila ng mga Wolf, aso po. wolf, wolf. Mga wolf po. Wolf. Anyway, the high of the Mga asong gubat po, mga bangis na. aso, but makaiba. Yeah. Anyway, wolf. They have a special way to catch the wolf. Meron silang kakaibang paraan po para makahuri ng ganito. Yeah, this is ice. Ito po ay niebe. And covered by the snow. At ito po ay nababalutan ng snow. Yeah, then they said one very sharp the sword knife, very sharp knife. Maglalagay po sila dito ng napakatulis na patalim. Yeah, as will lead two-edged sword. Katulad po nito na dalawang Very sharp. na kasing talas po. Yeah, and then they cover this sword by the meat. At tinatakpan po nila yung talim na ito ng karne. Yeah. Sorry, not like this. Not the meat. I mistake. Yeah, they put the blood over the animal. Blood of animal. Nilalagay po nila dito yung dugo ng hayop. Yeah, many times, but it frozen. At ito po'y na-frozen na po. Naintindihan? Yeah, frozen, right? Yeah, and then wolf smell the blood smell, right? Wolf smell the blood. At yung lobo po, maaamoy niya po yung dugo ng hayop. Yeah, then wolf came here. At pupunta po dito yung lobo. And the wolf think it's a meat of other animal. At isipin ng lobo, ito yung karne ng ibang hayop. Then wolf, comes out the tongue. Yeah, tongue. At ilalabas po ng yung lobo yung kanyang dila. His tongue try to what do you call? Yeah. Anyway, Didilaan niya po ito. suck. Yeah. Yeah. Then it will melt, right? Gradually. At ito po ay unti-unting matutunaw. Yeah. And wolf happy, right? At masaya po yung lobo. It's a good smell. It's a good taste. Napakabango, masarap para sa kanya. And gradually, At unti-unti, his tongue touch the sword, right? yung kanyang dila ay lalapit po doon Then sa what tabak. happened? At anong mangyari po? Dudugo. His tongue was damaged, right? Yung kanyang dila po ay masusugatan. Then blood comes out from his tongue. At lalabas yung dugo mula sa kanyang dila. But
Ulfa doesn't recognize Pero hindi ito nakikilala ng because lobo. it's already very cold area. Dahil ito'y napakalamig na lugar. That's why Ulfa think, his own blood is this blood. Kaya iniisip niya po na yung dugong ito po ay hindi niya dugo. His blood continuously comes out, right? Kaya patuloy na lumalabas yung kanyang But dugo. he hit again his blood. Pero kanyang dinidilaan ulit po ito. Then finally he shed all the blood, At sa huli, mauubos yung kanyang dugo, die. mamamatay. That's why Eskimo catch the wolf. Kaya nahuhuli ng mga Eskimo itong lobong ito. Naintindihan? Naintindihan po? Yeah, same situation. Ganun lang din po. We read, right? The lips of an immoral woman sweet honey. Kaya ang labi ng mapangulong niyang babae sa pulot ay tumatagas. But what's the end? Ngunit ano po yung bandang wakas? Sharp as a two-edged sword. Tabak na may dalawang talim ang siyang It will kasintalas. destroy your Christian life. Ito yung wawasak ng iyong buhay Kristiyano. So we have to know we are very weak in this lustful lust. Kaya kailangan nating malaman tayo'y napakahina sa pagnanasa ng laman. Of course, the young people is more weak in this youthful lust. Siyempre po, yung mga kabataan sila ay mas mahina sa pagnanasa ng laman. But not only young people, but also it can apply all the Christian. Pero hindi lamang po yung mga kabataan, kundi lahat ng mga Kristiyano. So we better avoid the situation or environment we can be easily tempted. Kaya mas mabuti pong iwasan niyo po yung kapaligiran o yung pagkakataon na ikaw ay madaling matutukso. Proverbs, Kaikan chapter 6. Kawikaan, chapter 6. Chapter 6, verse 27 and 28. Chapter 6, verse 27 hanggang 28. 26 and 7, 7 and 8. Basahin po natin ng sabay-sabay. Makapagdadala ba ng apoy ang isang tao sa kanyang kandungan at hindi masusunog ang kanyang kasuotan? Sa nagbabagang uling, makakalakad ba ang isang tao at ang kanyang mga paa ay hindi mapapaso? Right? If you take fire to your bosom, it's not possible you are not burned, right? Kapag magdadala ka ng apoy sa iyong kandungan, hindi ka ba masusunog? Tama? Yeah. You shouldn't take fire in your bosom. Kaya dapat na hindi ka magdadala ng apoy sa iyong kandungan. That's why you need to avoid the situation or the environment you can be tempted by woman or man. Kaya kailangan mong iwasan yung sitwasyon o pagkakataon na ikaw ay matutukso ng lalaki o ng babae. So you better avoid you meet the man or woman outside personally. Kaya mas mabuti pong iwasan nyo po yung pakikipagtagpo sa labas na sa lalaki at babae. You need to be careful when Kailangan- you meet other gender. Kailangan nyo pong maging maingat. Yeah. Because Satan always work. Dahil sa Satanas po palagi siyang kumikilos. So especially when you meet the other gender, it's better if you are already married. It's better you meet together with your wife or husband. Kaya kailangan nyo pong maging maingat kung kayo po may asawa na. Makipagtagpo kayo sa ibang kasarian po, kasama ng iyong asawa. Or you meet with one other sister or brother together. O kaya makipagtagpo kayo kasama ng ibang kapatid. But if you meet personally outside, Pero kung personal kayong magtatagpo sa labas, the other side can have a misunderstanding. yung ibang panig sa kabilang parte po, magkakaroon siya ng maling pagkakaintindi. Or you have some interesting to meet. That's why you want to meet personally. O ikaw, interesado ka sa akin, kaya gusto mo kong personal na makatagpo. They have a misunderstanding, right? Magkakaroon siya ng maling pagkakaunawa. They think, you have some, do you have some feeling to me? That's why you want to meet personally outside. Isipin niya na ikaw ay may nararamdaman sa akin, kaya gusto niyo makipagkita sa akin sa labas. It make a misunderstanding, right? Nagiging maling And pagkakaunawa. Satan works. At kikilos po sa Satanas. That's why avoid that situation. Kaya iwasan niyo po yung ganong sitwasyon. Don't make that situation. Huwag kayong magkaroon ng ganong sitwasyon. Even we need to care for personal chatting. At lalo na po kailangan nating maging maingat sa personal na pakikipag-usap, chatting. Not only we need to be careful when we meet outside, but also we need to be careful in personal chatting. Hindi lamang tayo mag-ingat sa pakikipagtagpo sa labas, kundi pati din po sa Because pakikipag-chat. personal chatting also can make many misunderstandings. Dahil yung personal chatting po,
ay nagkakaroon din po ng maling pagkakaunawa. Yeah. Sometimes you can just send a message to some body personally. Minsan nagkakaroon kayo nagte-text kayo sa ibang ng personal sa ibang tao. You can also make a misunderstanding. Maaring ito rin po yung magkaroon ng maling Because of pagkaunawa. the other side thing, or you have a interesting to me, Dahil isipin ng kabila, meron kang nararamdaman sa akin. make his own story, right? At magkakaroon Their siya own story, right? Yeah, it can make a misunderstanding. at magkakaroon po ng maling pagkakaunawa. Yeah. That's why, yeah. Especially I always remind our youth brothers and sisters. Lalo na po palagi kong pinapaalala sa ating mga kabataan. Of course, sometimes we need to chat for the ministry of God. Siyempre, minsan kailangan natin silang i-chat para sa ministry ng church. But it's a different, right? Personal message is different, right? Pero yung personal na message na yun ay iba po. So we need to be careful. Kaya kailangan nating maging maingat. Even sometimes we have a skinship between man and woman. At minsan po, yung Skinship, touchy. yung mahipo lamang po. It's also we need to be careful between man and woman. Kailangan din nating maging maingat sa pagitan ng lalaki at babae. Because sometimes it also make a misunderstanding. Dahil minsan nagkakaroon po ng maling pagkakaunawa. Anyway, we need to do self-control in the flesh lust. Kaya pa man, kailangan natin ng pagpipigil sa sarili sa pagdanasa ng laman. We don't have much time. I couldn't finish. Okay. Anyway, yeah, we learned today, right? Self-control is really important in our Christian life. Kaya pa man, natutunan natin sa araw na ito na yung pagpipigil sa sarili ay napakalaga sa ating buhay Kristiyano. So we have to do self-control in using our time. Kaya kailangan natin magpigil sa sarili sa ating paggamit ng oras. We have to do self-control in our anger. Kailangan natin magpigil sa sarili sa ating galit. We have to do self-control the greediness. Kailangan natin magpigil sa sarili sa ating kasaman. We have to do self-control in the flesh lust. Kailangan natin magpigil sa sarili sa pagdanasa ng laman. We try to practice. Kaya subukan po natin itong isagawa. Okay, let's pray together. Kaya tayong lahat po ay manalangin. Dear most friend, gracious Father, mahal naming Ama na mabagin at mapagpala. Thank you for saving us from sin and eternal destruction. Salamat po sa pagliligtas sa amin mula sa kasalanan at walang hanggang pagkawasak. Thank you for guiding us to abide in church until now. Salamat po sa kapatnubay sa amin na manatili sa church magpahanggang ngayon. Please hold us on until our Lord comes again to abide in church. Pakiusap, hawakan niyo po kaming matatag na manatili sa church hanggang sa muling pagdating ng Panginoon. Especially from tomorrow, we will conduct the Grand Bible Seminar. Higit sa lahat, magmula bukas, kami po ay magdadaos ng Grand Bible Seminar. Please open our mouth to preach the gospel. Pakiusap, buksan niyo po yung aming mga bibig na may pangaral ng Ebanghelyo. Please open the heart of the people, Pakiusap, buksan niyo din po yung puso ng mga tao so that they can attend the Bible Seminar. upang sila po ay makadalo ng Grand Bible And Seminar. this time, please work the Holy Spirit so that all the people who attend get the salvation. At sa pagkakataong ito, pakiusap, kumilos nawa ang Espiritu Santo upang lahat ng mga makadalo po ay maligtas. We only rely on your mercy and gracious. Kami po ay umaasa lamang sa iyong habag at biyaya. We pray in Jesus' name. Itinadalangin po namin ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen.